Hindi bali pong magalit, basta makatwiran lang naman ang pagkagalit, okay lang po yon. Kasi po, yung pagkagalit, utos ng Diyos yun eh. Akala ng iba, pag nagalit ka masama, hindi po. May pagkagalit na hindi masama. Basahin natin ang Efeso 4:26. Kayo'y mga galit at huwag kayong mangagkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ni bigyan daan man ang diablo. Yun po maliwanag yun. Hindi naman kasalanan yun. Kasi ang Diyos man nagagalit din. Pakinggan niyo po sa Roma 1:18. Ganito nakasulat. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit, laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Yung galit ng Diyos, the wrath of God, is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Yun po, ang Diyos man nagagalit din pagka yung katwiran sinasawata ng kasamaan o ng kalikuan. Ibig sabihin, para bang hinahadlangan yung katwiran, hinahadlangan ng kasamaan. Doon nagagalit ang Diyos. At ang isa sa manifestasyon na nagagalit ang Diyos, one way for us to know that God is angry, God is saddened by our acts, pagka po lumilindol. Pagka po lumilindol, pag may earthquake, it is a sign na nagagalit ang Diyos. Kung saan nandun yung earthquake, nandun ang galit ng Diyos. God's wrath is in that place. Pagka mayroong po lindol. Basahin natin sa Job. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman, pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit, na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan, at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Ang mga haligi ng lupa nayayanig pag nagagalit ang Diyos. Kaya po pag lumilindol, it's a manifestation of God's wrath. That is against the unrighteousness of men, sabi sa Biblia. Kaya yung magalit po, ang Diyos nagagalit, ang tao nagagalit. Hindi masamang magalit kayo sa akin kung ang sinasabi ko hindi totoo. Pero pag totoo po, hindi dapat kinakagalitan yon.